holiday season, kahit ang mga kababayan natin nakapiit o mga persons deprived of liberties ay may karapatan ding magdiwang ng Pasko. Dahil dyan ay paniguradong dadami rin ang mga pamilya o kaanak nila na dadalaw sa kanila. At kaugnay niya, makakasama po natin ngayon si Jail Superintendent Xavier Soda, ang warden ng Zamboanga City Jail Male Dormitory. Magandang umaga po, Sir Save, and welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Yes, Fifi and Dan, good morning at magandang umaga po sa lahat na nakasubaybay sa atin mga ka-RSP. Ito, idol ko to, Profi. Ako din, oo. Long time no see, sir. Yun, sir, ngayong Christmas season po, may mga pagbabago po bang gagawin sa rules and regulations o yung mga polisiya sa pagbisita ng mga kaanak at pamilya nila sa mga PDL? Katulad na naman po sa oras o araw dyan sa Zamboanga City Jail Male Dormitory. Well, ang focus naman natin parate is kung ano yung makabubuti sa mga pamilya ng PDL na dadalaw sa mga pasilidad ng BGMP. Meron na kasi tayo mga nakaset na schedule, no? At yung mga schedule ng dalaw, dinidiscuss natin ito sa mga PDL na nasa ating pangangalaga para maabisuhan yung kanilang mga pamilya. Ang gusto kasi natin, mabigyan ng sapat na oras ang lahat, no? Mabigyan ng oportunidad. Wala yung aabutin talaga ng gabi. Pero may mga sitwasyon talaga dahil sa volume ng mga visitors natin, ang BGMP naman, maski kami sa Zamboanga City Jail Male Dormitory, nag-extend din kami ng visitation hours, no? Ang importante at ang direksyon natin parate is ma-connect natin yung mga families ng PDL sa kanila. Alright, Sir Save, paano po ninyo masisiguro yung seguridad at walang makapupuslit ng mga ipinagbabawal na kagamitan? At bukod po dyan, may programa ba kayo para kahit paano ay mapasaya naman ng mga PDL ngayong Kapaskuhan? Well, concern talaga natin ang security, lalo na kapag maraming mga dumadalaw sa facility. Kaya ngayong searching unit namin, talagang pinag-aralan namin kung paano maisasaayos, no, yung visitation process. Actually, sa Zamboanga City Jail Male Dormitory, we conducted a time and motion study kung paano namin mas maisasaayos yung pagpasok, paglabas ng dalaw, at kasama na rin doon yung mahigpit na searching procedures. Nakapaskil naman na sa pader ng pasilidad yung mga bawal at hindi bawal na gawin at pati na rin yung mga dadalhin. So kung naiayos natin ito, definitely alam na ng mga dadalaw kung ano yung kanilang mga dapat gawin at mga hindi dapat dalhin, lalo na yung mga kinoconsider natin na kontrabando pagpasok sa facility natin. In terms naman sa mga programa ngayong Kapaskuhan para sa mga PDL natin, tuloy-tuloy naman, no, yung ating pagbebenta ng mga livelihood products natin. Yung mga PDL po natin dyan, gumagawa po ng mga parol at nagpapasalamat po kami sa community ng Zamboanga, pati na rin doon sa mga kapartner natin from the private sector na nag-a-avail po ng pinakamagandang lantern na siguro sa Pilipinas. Kasi alam niyo, Fifi and Dan, ito lang yata yung lantern na lifetime ang guarantee. Ano? Ibig sabihin, kapag gawa talaga ng mga PDL natin, talaga ng mga pulido. At alam niyo po, ang pinakamaganda dito yung istorya ng bawat lanterns na ginagawa nila at kung paano ito nakakatulong sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Alright, maraming hamon po ang kinaharap ng BGMP ngayon. Ilan po dito ay yung congestion sa mga piitan at ang mabagal na pag-usad ng kaso. Paano po ito tinutugunan ng BJMP? Well, actually talaga naman, no, malaki ang hamon talaga, no, ng congestion sa BGMP. In fact, we have 482 jails across the country and around or 60% of that or 70% of that are congested. Pero ang direksyon kasi talaga natin is mapagbuti natin, no, yung kooperasyon natin with other government institutions para mapag-usapan kung paano mapapabilis yung pag-usad ng mga kaso. Halimbawa na lamang, no, sa Zamboanga City Jail Male Dormitory, napakaganda na na-establish, no, ng Justice Sector Coordinating Council yung paglalagay, no, ng pag-implement ng GoJust program or Governance Justice Program at ang pag-establish ng Zamboanga City Justice Zone.
naging daan nga ito upang mapag-usap lahat ng mga actors within the justice sector, ang korte, ang public attorney's office, ang parole and probation office, no, ang law enforcement, pati of course ang mga korte natin kasi kailangan ma-update namin yung isa't isa sa estado ng mga kaso ng mga PDL at kung ano yung mga nagiging problema, yung mga choke points, no, para masolusyonan ang congestion. And i-share ko na rin, no, may programa ang United Nations Office on Drugs and Crime, yung GCTA calculator, in-implement na po yan sa Zamboanga City Jail Mill Dormitory na kung saan dapat may strengthen natin, no, yung pag-implement ng good conduct time allowance at yung pagbibigay ng tiyatawag na TAS-TM, no, o yung time allowance for studying, teaching, and mentoring. Kasi ang titingnan ho namin direksyon kapag maraming produktibong aktibidad ang mga PDL, nakakapag-participate sila, halimbawa na lamang sa pag-aaral o kahit sa madrasa, no, sa facility natin, nakakadagdag ito ng time credits for them. Sir Save, panghuli na lamang, pag-usapan naman po natin yung reintegration kasi Profi, syempre, di ba, may mga mapapawalang sala din ng mga PDL. So, paano naman po yung hinahanda ng BJMP, yung mga PDL po sa kanilang paglaya? Well, Dan, napakagandang tanong yan. No? Yan ho kasi ang isa sa pinaka-critical na concern po ng BGMP. Lalo na ang gusto po natin, babalik ang mga PDL sa kanilang mga kaanak na meron ng magandang kaisipan, na produktibo sila at makatutulong na rin. Kaya nga sa facility natin, bahagi ng paghanda, nagpo-provide tayo ng mga skills, enhancement programs, no, dapat talaga employable skills training programs at kanina na pag-uusapan natin negosyo, ang mga PDL ho natin sa Zamboanga City Jail to their business councils, tinuturuan kung paano maging entrepreneurs. In fact, dun ho sa Sustainable Livelihood Package na ibinigay ng LGU sa mga PDL ho natin, alam niyo po kung ano yung training nila sa loob, yun din ang ina-apply nila sa labas. And then we are providing them the reintegration guide para alam mo nila kung anong ahensya ng gobyerno ang lalapitan nila, kung saan sila pupunta. And sinisika po natin yung basic requirement pagdating sa edukasyon na extend ho natin sa kanila through the alternative learning system at mga programa po, no, na technical from TESDA. And of course, importante rin, bahagi ho ng reintegration is mai-ready natin how confident they should be pag-aharap po sa labas. Kaya ho yung confidence building efforts on the part of the PDL talagang dapat to tutukan po talaga natin. Kasi ang direction din ho natin at ang challenge na hinaharap po nila is kapag pupunta ho sila, babalik sa community, medyo mahiyain ho ito. No? So, tinitingnan natin paano ba natin mapapalakas yung loob nila. Nandiyan spiritual programs, no? Marami pong mga programa na ginagawa po ang BGMP para maihanda ho sila. Kasi ang direksyon ho natin, makakabalik ho sila sa kanilang respective families and communities bilang produktibong mamamayan at makatutulong talaga. Muli ay nakakapanay po natin si Jail Superintendent Xavier Salda. Maraming salamat po, Sir Save. In advance, Merry Christmas po. Yes, maraming salamat din po at Happy Holidays po sa lahat.